Good morning everyone. Mabilis ang basa ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 10 September 2023. Nandito na tayo sa aklat ng Hukom. Hukom chapter 20. Naghanda ang Israel upang digmain ang Benjamin. Basa. Hukom chapter 20 verse 1. Ang mga Israelita mula sa Dan sa gawing hilaga hanggang sa Beersheba sa timog at mula sa gilid sa silangan ay nagtipon-tipon sa Mizpah sa harapan ni Yahweh. Verse 2, kasama ang mga pinuno ng bawat lipi, lahat-lahat ay umabot ng 400,000 kawal. Verse 3, ang pangyayaring ito ay nakarating sa kaalaman ng mga Benjaminita. Ang tanong ng mga Israelita, paano ba naganap ang kasamaang ito? Verse 4, ang pangyayari ay isinalaysay ng Levita na asawa ng babaeng pinaslang. Kami ng aking asawang lingkod ay nagdaan sa Gibeah na sakop ng mga Benjaminita upang doon magpalipas ng gabi. Verse 5, kinagabihan ang bahay na tinutuluyan namin ay pinaligiran at pinasok ng mga taga-Gibeah at gusto akong patayin, ngunit sa halip ginahasa nila ang aking asawa hanggang sa siya'y mamatay. Verse 6, iniuwi ko ang kanyang bangkay, pinagputol-putol at ipinadala sa bawat lipi ng Israel. Napakasama at karumal-dumal ang ginawa nilang ito sa atin. Verse 7, kayong lahat ng naririto ay mga Israelita, ano ngayon ang dapat nating gawin? Verse 8, sabay-sabay silang tumayo at kanilang sinabi, isa man sa amin ay hindi mo na uuwi sa sariling bahay o tolda. Verse 9, ito ang gagawin natin, magpapalabunutan tayo kung sino ang unang sasalakay sa Gibeah. Verse 10, ang ikasampung bahagi ng bilang ng ating kalalakihan ang mamamahala sa pagkain ng hukbo. Ulitin niyo yung verse 10 guys. Hukom chapter 19 verse 10. Ang ikasampung bahagi ng bilang ng ating kalalakihan ang mamamahala sa pagkain ng hukbo. Ang natitira naman ang magpaparusa sa Gibeah dahil sa kawalang hiya ang ginawa nila sa Israel. Verse 11. Kaya ang mga kalalakihan ng Israel ay nagkaisang salakayin ang Gibeah. Verse 12, ang mga Israelita ay nagpadala ng mga sugo sa lahat ng lugar na sakop ng Benjamin at kanilang ipinasabi. Alam niyo guys, yung Benjamin, diba sakop din yan ng Israel kasi ano yan sila 12 lipi yan sila. So, ang Benjamin, anak rin niya ni Jacob. Kaya kasali din yan sa mga Israel. Kaya sila ang nag-aaway, diba? Okay, verse 12. Ang mga Israelita, kumbaga sa ano guys, magkakamag-anak pa rin sila, yung kanilang ancestors. Verse 12, ang mga Israelita ay nagpadala ng mga sugo sa lahat ng lugar na sakop ng Benjamin at kanilang ipinasabi, napakasama nitong ginawa ninyo sa amin. Verse 13, ibigay ninyo sa amin ang mga taga-Gibeah ang gumawa nito at papatay namin para mawala ang salot sa buong Israel. Ngunit hindi pinansin ng mga Benjaminita ang mga Israelita. Verse 14, sa halip nagtipon-tipon sila sa Gibeah upang lumaban sa ibang lipi ng Israel. Verse 15, ng araw ring iyon nakatipon sila ng 26,000 kawal bukod pa ang 700 piling kawal ng Gibeah. Verse 16, sa kabuuan ay kabilang ang 700 piling kawal na pawang kaliwete at kayang-kayang patamaan ng tirador ang hibla ng buhok. Verse 17, ang mga Israelita naman ay nakatipon ng 400,000 kawal na pawang besa sa digmaan. Ang digmaan ng mga Israelita at mga Benjaminita. Verse 18, ang mga Israelita ay nagpunta sa tabernakulo sa Bethel at doon itinanong nila sa Diyos, aliping-lipi ang unang sasalakay sa mga Benjaminita? Sumagot si Yahweh, ang lipi ng Judah. Verse 19, kinabukasan ng umaga, ang mga Israelita ay nagkampo sa tapat ng lungsod ng Gibeah. Verse 20, pinaharap nila sa lungsod ang kanilang hukbo upang ito'y salakayin. Verse 21, ngunit hinarang sila ng mga yung verse 21 guys, pakisabayan ako. Hukom chapter 20 verse 21, ngunit hinarang sila ng mga Benjaminita at bago gumabi ay nalagas na sila ng 22,000 kawal. Ayan na nga abay. Pagyera guys.
Wala talaga maidudulot na mabuti yan. Pero mo, ang dami niya, no? 22,000. Verse 22, gayunman hindi nasiraan ng loob ang mga Israelita, kinabukasan muli silang humanay sa dating lugar. Verse 23, ngunit bago magsimula ang labanan, dumulog muna sila kay Yahweh sa tabernakulo sa Betel, at maghapong lumuha, itinanong nila kay Yahweh, muli po ba namin lulusobin ang mga kapatid naming Benjaminita? Oo, lusobin ninyo silang muli, sagot ni Yahweh. Paano kaya sumagot sa Yahweh nito, no? Ano ito? Harap-harapan silang sinagot? So, ibig sabihin, nakikita nila ng personal si Yahweh? Tanong lang yun. Okay. Oo, lusobin ninyo silang muli, sagot ni Yahweh. Verse 24, kaya muli nilang nilusob ang mga Benjaminita. Verse 25, ngunit muli silang, ang akala ko kasi ang nakakita lang ng personal kay Yahweh is si Moises. Pero dito pati yung mga tiga Israel, yung mga ibang lipi ng Israel is sinasagot sila ni Yahweh. Ang tanong, paanong paraan ng pagsagot ni Yahweh, di ba? Kasi ang sagot dito, oo, lusobin ninyo silang muli, sagot ni Yahweh. Verse 24, kaya muli nilang nilusob ang mga Benjaminita. Verse 25, ngunit muli silang sinalubong ng mga ito sa labas ng Gibeah, at sa pagkakataong ito, ang mga Israelita nalagasan naman ng 18,000. O, kita mo yung 22,000 plus 18,000, di 40,000 na ang nalaga sa kanila, di ba? Do the math. Siguro, kaya mo yan. Addition lang yan. Okay. Verse 26, kaya nagpunta sila sa Betel at doon nanangis na tili silang nakaupo sa presensya ni Yahweh at maghapong hindi kumain. Naghain sila ng mga handog na susunugin at handog pang kapayapaan. Verse 27, muli silang sumangguni kay Yahweh. Noon, ang kabanang tipan ng Diyos ay nasa Betel. Verse 28, sa pag-iingat. Tama ba? Verse 28, sa pag-iingat ni Phinehas na anak ni Eleazar at apo ni Aaron, ang tanong nila, lulusobin po ba namin muli ang mga kapatid naming Benjaminita o titigil na kami? Sumagot si Yahweh, lumusob kayo muli at bukas ng umagay pagtatagumpayin ko kayo laban sa kanila. Verse 29, ang mga Israelita ay naglagay ng mga kawal na nakakubli sa palibot ng Gibeah. Verse 30, ng ikatlong araw muli nilang sinalakay ang mga Benjaminita. Verse 31, at tulad ng dati, sila'y sinalubong ng mga ito hanggang sa mapalayo sa bayan. May ilang Israelita na napatay. May ilang Israelitang napatay sa sangandaan papuntang Betel at Gibeah, at sa labas ng lungsod humigit kumulang sa 30. Verse 32, dahil dito inisip ng mga Benjaminitang na daig na naman nila ang mga Israelita, hindi nila naisip na nagpahabol lamang ang mga ito upang ilayo sila sa lungsod. Verse 33, ang mga Israelitang nagpahabol ay nagtipon-tipon sa Baal Tamar, samantala lumabas naman ang kanilang pinagtataguan sa palibot ng Gibeah. Verse 34, ang may 10,000 na pawang piling mandirigma ng Israel. Sinalakay nila ang lungsod, naging mahigpit ang labanan, hindi alam ng mga Benjaminita na malapit na silang malipol. Verse 35, ang mga Israelita ay pinagtagumpay ni Yahweh at ng araw na iyon nakapatay sila ng 25,100 Benjaminita. Guys, ang sa Israelita napatay is total of 40,000. Ito naman sa Benjaminita napatay is 25,100. Diba ilang buhay ang nasayang dahil lang sa giyera. Verse 36, noon lamang nila nakita na natalo sila ng mga Israelita. Ang pagtatanggumpay ng mga Israelita, umatras ang malaking bahagi ng hukbo ng Israel sapagkat nagtiwala na sila sa mga lalaking pinatambang nila sa palibot ng Gibeah. Verse 37, nang malayo na ang mga Benjaminita, sinalakay nga nila ang lungsod at pinatay ang lahat ng mga taga roon. Verse 38, may usapan ang mga Israelitang umatras at ang mga nakatampang sa palibot ng Gibeah na kapag may nakita silang makapal na usok sa Gibeah. 39,
Verse 39, haharapin na nila ang mga Benjaminita. Noon ang mga Benjaminita ay nakapatay na ng 30 Israelita, kaya inisip nilang malulupig na naman nila ang mga Israelita. Verse 40, at lumitaw nga ang makapal na usok mula sa Gibeah. Nang lumingon ang mga Benjaminita, nagtaka sila nang makitang nasusunog ang buong lungsod ng Gibeah. Verse 41, sinamantala naman ito ng mga Israelita, hinarap na nila ang mga kaaway. Nalito ang mga Benjaminita. Verse 42, at nagtangkang tumakas patungong kaparangan, ngunit pinalibutan sila ng mga Israelita. Verse 43, at hindi nilubayan ang pagtugis hanggang sa silangan ng Gibeah. Verse 44, ang napatay sa mga pinakamagagaling na kawal Benjaminita ay umabot sa 18,000. Verse 45, ang iba'y nakatakas papuntang ilang sa batong malaki ng Raymon. Ang napatay sa daan ay 5,000. Patuloy silang hinahabol ng mga Israelita at nakapatay pa ng 2,000. Verse 46, lahat-lahat ng napatay sa Benjaminita ng araw na iyon ay 25,000 na pawang mga matatapang na mandirigma. Verse 47, ang nakatakas sa batong malaki ng Raymon ay 600 at ang mga ito ay nanatili roon ng 4 na buwan. Verse 48, binalikan ng mga Israelita ang iba pang Benjaminita at pinatay lahat pati mga hayop. Pagkatapos sinunog nila ang lahat ng bayang sakop ng Benjamin. Tapusin na natin to guys. Last na itong chapter, yung Hukom chapter 21. Bukas wrote na tayo. Okay, ikinuha ng mga asawa ang mga Benjaminita. Hukom chapter 21. Hukom chapter 21 verse 1. Ang kalalakihan ng Israel ay nagtipon-tipon sa Mizpah at nangako kay Yahweh. Ang sabi nila, hindi namin pahihintulutan ang aming mga anak na babae na mapangasawa ng mga Benjaminita. Verse 2, pagkaraan niyon, pumunta sila sa Bethel at malungkot na humarap kay Yahweh. Hanggang gabi silang nakaupo roon at buong kapaitang nanangis. Verse 3, sinabi nila, Yahweh, Diyos ng Israel, bakit kailangan pang mawala ang isa sa mga lipi ng Israel? Verse 4, kinaumagahan ang mga Israelitay nagtayo roon ng isang altar at naghain ng mga handog para sa kapayapaan at nagsunog ng buong handog. Sabi na sa inyo guys, isang lipi yan yung Benjaminita, kaya sabi ko nga sa inyo, magkakamag-anak sila nagpapatayan. Okay, verse 5. Ulitin ko yung verse 4. Kinaumagahan ang mga Israelita ay nagtayo na isang altar at naghain ng mga handog para sa kapayapaan at nagsunog ng buong handog. Verse 5. Nagtanungan sila kung aling lipi ng Israel ang hindi nakiisa sa pagtitipon sa Mizpah, sapagkat mahigpit nilang ipinangako na papatayin ang sinumang hindi humarap noon kay Yahweh. Verse 6, labis nilang ikinalungkot ang nangyari sa mga kapatid nilang Benjaminita. Ang sabi nila, ang Israel ay nabawasan ng isang lipi. Verse 7, saan natin ikukuha ng mapapangasawa ang mga natitira pang Benjaminita, sapagkat tayo sumumpang hindi natin papayagang mapangasawa nila ang ating mga anak. Verse 8, sinabi nila, ang lipi ng Israel ay may isang angkang hindi humarap kay Yahweh sa Mizpah. Nalaman nilang hindi pumunta roon ang mga taga-Jabes Gilead. Verse 9, sapagkat sa isa mang taga-Jabes Gilead ay walang sumagot ng isa-isang tawagin ang mga tao. Verse 10, kaya ang kapulungang iyon ay pumili ng 12,000 matatapang na kawal, pinapunta sa Jabes Gilead at intosang patayin ang lahat ng taga roon. Verse 11, bata, matanda, lalaki at babae, liban sa mga dalaga. Verse 12, nakakita sila ng 400 dalagang hindi pa nasisipingan at ang mga ito'y iniuwi nila sa Shiloh, sakop ng Kanaan. Verse 13, pagkatapos ang mga Israelita ay nagpadala ng sugo sa mga Benjaminitang nagtatago sa bundok ng Raymon, ipinasabi nila, maari na kayong umuwi sapagkat tapos ng ating digmaan. Verse 14, nag-uwi naman ang mga ito at ibinigay sa kanila ng mga Israelita ang mga dalagang taga-Jabes Gilead, ngunit ang mga ito'y kulang sa kanila. Verse 15,
Ikinalungkot ng mga Israelita ang nangyari sa mga Benjaminita sapagkat nagkalamat ang pagkakaisa ng mga lipi ng Israel. Verse 16, kaya nag-usap-usap ang mga pinuno ng kapulungan. Ang sabi nila, walang natirang babaeng Benjaminita. Ano ang gagawin natin para magkaasawa ang wala pang asawa? Verse 17, hindi natin dapat pabayaang malipol ang alinman sa lipi ng Israel. Kailangan gumawa tayo ng paraan para hindi mawala ang lipi ni Benjamin. Verse 18, hindi naman natin maibigay sa kanilang ating mga anak sapagkat isinumpa nating hindi papayagan na mapangasawa nila ang ating mga anak. Verse 19, noon nila naalalang malapit na ang taunan nilang pista. Sorry guys. Ulitin yung verse 19. Noon nila, Hukom chapter 21 verse 19. Noon nila naalalang malapit na ang taunan nilang pista para sa Yahweh na ginaganap nila sa Shiloh, sa hilaga ng Betel gawing timog ng Lebona, sa gawing silangan ng daan sa pagitan ng Betel at Shechem. Verse 20, sinabi nila sa mga Benjaminita, magtago kayo sa ubasan. Verse 21, at hintayin ninyo ang mga dalagang taga-Shiloh pagdaan nila roon upang magsayaw sa pista, mang-agaw na kayo ng inyong mapapangasawa at iuwi ninyo. Verse 22, kapag nagreklamo sa amin ang kanilang mga ama o mga kapatid, sasabihin na lang namin sa kanila na bayaan na kayo sapagkat kulang sa inyo ang mga dalagang nakuha namin sa Jabes. Iyon naman ay hindi masasabing pagsira nila sa pangako sapagkat kinuha ninyo nang wala silang pahintulot. Verse 23, ganoon nga ang ginawa ng mga Benjaminita. Bawat isa sa kanila ay pumili ng isa sa mga nagsasayaw at tinangay. Umuwi sila sa kanilang lupain, itinayo ang kanilang mga lungsod at muling nanirahan doon. Verse 24, samantala ang ibang mga Israelita ay umuwi na sa kanya-kanyang lipi, pamilya at ari-arian. Verse 25, nang panahong iyon ay wala pang hari sa Israel, ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magustuhan. So hanggang dyan na lang ang aklat ng Hukom. Bukas guys, nasa aklat na tayo ng Ruth. Bye everyone. God bless.